Mara! 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 Hello po, magandang umaga, sandali po Parang hinarangan yata na parang sinabutan yata ako sa lamesa. Galing po sa akin ang lahat ng ay naku Diyos ko po. Ang sarap pala ng video pag nagpamano, ayan. Magandang umaga po. Opo, pero pasensya na po kayo dahil ang aking boses ay talagang paus na halos, siguro po mga isang buwan na po akong paus. Dahil nasobrahan po siguro sa pagsasalita at sa pag-awit, pero masayang-masaya po ako na nandito po ako sa inyong harapan. Kahit na po kaninang umaga, kinakabahan ako, baka wala pong lumabas na boses. Pero mabait talaga ang Panginoon kasi bibigyan tayo ng paraan para mairaos po natin itong online registration ngayon. Sabi ko kasi hiniling ko talaga sa kanya na sana hindi po mainita ng ating mga senior citizen. Ibinigay niya talagang sobrang lamig na yung araw na ito. Dahil ang pag-ulan po ay isang sinyales na marami pong biyaya na tayo ay matatanggap. Dito po mag-uumpisa sa Benigno Elementary School para sa ating mga senior citizen. Unang-una po, maraming salamat sa oras na ibinigay po ninyo ngayong araw na ito sa pananood po ng aking video. Ako po ay proud lamang ipakita sa inyo na yan po ay nagampanan po natin ng isang taon ng online registration. Since last year pa po, nung ako ay nag-umpisa, sa ito na naman po, right after election, ako naman po ay bumaba sa mga barangay. Pinilit ko po at pinilit ng aking katawan, ang maliit na aking pangangatawan, ay pinilit ko po ng makababa para makatulong at magampanan po itong online registration natin ngayong araw na ito. Gusto ko lamang sabihin sa inyo ang good news dahil syempre, para sa ating mga senior citizen na mayroon na po kayong 43 billion pesos na benepisyo mula sa ating gobyerno na ito po ay marapat lamang mapunta sa ating mga senior citizen. Siyempre, hindi lamang sa iisa, pero lahat ng senior citizen dito po sa Paseco, bumuboto man o hindi, kayo po ay entitled na makasama, makabilang, makatanggap ng benepisyo mula sa ating gobyerno. Kaya pasalamatan po natin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos! At syempre po, katulong natin ang inyong sariling tahanan, ang inyong sariling ahensya, ang National Commission of Senior Citizens! Grabe boses ko. Ngayon ko lang naramdaman kung ano po yung feeling ng mga singer na umaawit na ng ilang taon. Samantalang ako pagkamukhang pa na umaawit. Pero, siguro, talagang po yung kawalan natin para magkaroon tayo ng connection lahat. Alam ko nilalamig na po kayo dyan. Pero ano po na mas gusto niyo, malamig o makinig? O kaya ano gusto niyo, malamig o makinig? Alam niya na malamig. Pag malamig, inaanto. Pag inaanto, magbubuto. Pag magbubuto, sinadala ang magbubuto ng may sabaw. Pero pasensya na kayo, talaga sumata tayo ng pagkakalusan kasi wala pong oras. Kaya kanina, nag-aalala po ako na sa sobrang lakas ng ulan, baka hindi po kayo nakarating dito. Diyan po ako pinag sa ating mga senior citizen. Talaga naman on time. Para sa kanila, para sa ikakabuti po ng lahat, kayo po ay narito. Gusto kong pasalamatan po ang ilan sa mga tumulong po dito sa atin para maganap po dito po yung registration. Ang inyong senior president po dito at yung mga ilang constituent po ng Paseco at syempre thank you rin po sa barangay kay Chairman Diana po at sa kanyang mga kagawan. Kayo po ibigyan ng oportunidad na makapag-upisa po dito ng online registration. Alam po ninyo, parang nararamdaman ko yung mga senior. Bakit ito yung makikita ko po yung mga senior, naramdaman po kayo. Na mga problema kayo, nag-iisip kayo, ang pakukulangin ko mamaya, Diyos ko, pagkatapos mag itong online, makakapamili ba ako ng pamalengke?
O di po ba? Natatawa talaga yung mga senior. Kasi ang lakas talaga ng mga connection na po sa akin. Hindi ko alam kung bakit. At sinasabi siguro ng ibang senior natin, ito ba ang benepisyo na ito talagang matatanggap namin nila? Baka naman mamaya, puro lista lang sa pangalan pero wala sa gawa. Gusto ko pong malaman ninyo na ito pong online registration ay isang programa ng NCSC na magkaroon ng database ang mga senior. Ibig sabihin, lahat po ng senior natin mapagsama sa isang database para kayo naman po ay talagang nakalista na doon at lahat ng programa at lahat ng benepisyo ay entitled po ang ating mga senior citizen. Hindi na mag-aalala si tatay na baka sabihin sa kanya na ay tayo wala na dito ang pangalan ninyo. Hindi na po kayo mag-aalala. Dahil once na ipinasok po ang inyong pangalan, lahat po ng programa ng national government mula sa local, lahat po yan ay makakasama kayo, makapabilang. So kung wala po kayong ballpen at wala na kayong pambili para sa tinta na pipick upan ninyo, aba, ibig sabihin, hindi kayo dapat mawala ng pag-asa kasi meron na po kayong database na pagbabasihan. Kaya ito naman po, ay ginagampanan talaga namin. Salamat po. Naka-face-to-face ang mga senior citizen. Alam po ninyo, hindi madali itong ginagawa natin. Pero para sa inyo, kaya kahit mahirap, ginagampanan po namin. Dahil ang gusto ko pong mangyari, dahil ito nga po ay online registration, kailangan face-to-face po ang pagpaparehistro. Para makasiguro na kayo po mismo ang magre-rehistro, kayo po mismo ang maipapasok sa system po ng National Commission of Senior Citizen. Hindi po kayo maliligaw, makikita niyo po ang inyong pangalan. At the same time, malalaman po natin kung gaano ba karami ang mga senior citizen dito sa Paseco, sa kabuuan ng Pilipinas, para malaman kung ilan po ba ang tutulungan at magkano budget ang ibababa para sa inyo. Ito pong 43 billion pesos, entitled po ang lahat ng senior citizen ng health insurance na worth 5,000 pesos. Na kung saan, si tatay talaga, ay, ang galing mo tay, 5,000 pesos each, na magkakaroon kayo ng libreng laboratory, libreng check-up, dental check-up, eye check-up, heart, lahat po ng check-up. Pwede na po kayo makapag-avail. Kasi di po ba kadalasan ang problema ng mga senior citizen? Ako, iha. Minsan nahihilo ako, pero sa tingin ko malakas ako. Yung pala hindi nagpapacheck up si nanay. Kailangan ma-check up po. Bakit po natin ito ginagawa? Para humaba pa yung buhay nating lahat, lalo na po yung ating mga senior citizen, dahil ako po bilang isang anak nyo na, ay gugustuhin ko po na makasama ng mahaba ang ating mga magulang. Makasama ng mahaba ang ating mga lolo at lola. Yan po ang gusto ng ating gobyerno, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at ang National Commission, na humaba po ang buhay ng ating mga senior citizen na malusog, na magagampanan nila at magagawa ang kanilang tungkulin sa kanilang pamilya. Maraming salamat po. Tatay, yes! Sabi ni tatay, sige na iha, naawa na ako. Yes, peace na, peace. Peace po. So, ibig sabihin, ganun po namin kayo kamahal. At nung nakita ko po ang kagandahan sa programa na ito, talaga namang si Mara Tamundo ay hinamak ang lahat. Talaga namang para makababa lamang po ako sa inyo. Alam po ninyo, itong Paseco ay malapit sa akin, tay. Kamusta na po kayo? Akala niyo, di ba yung makikilala tayo, ha? Ngayon lang tayo ulit nakita. Alam po ninyo, ang kasagutan po sa katanungan ninyo, na ba't ngayon lang po ako nakababa? Dahil po sa mga napanood nyo ng videos, na naging abala po ako sa iba't ibang barangay, hindi lamang po dito sa Maynila, kung hindi pati po sa mga probinsya. Diba? Diba? Social tayo, nasa probinsya na po tayo. Nakarating na po ako ng Batangas, Pangasinan, sa mga karating lugar natin, sa Quezon City, sa Macalban, Rizal, sa iba't ibang lugar pa po, at soon, marami pa po lugar. Pero itong Paseco ay hindi po pwedeng maiwanan. Hindi po kayo pwedeng makalimutan. Sapagkat sa haba po ng panahon ng aking nilakbay, kasama na po ang Paseco na isang pamilya ko na. Mula noon hanggang ngayon,
ako po ay babalik at babalik dito para makapaglingkod sa inyo. Katulad po ng isang anak na kahit hindi ko nakikita, yung pagmamahal sa magulang ay lagi po nandiyan. Siyempre, yung pag-alala at pag-iisip ko po sa inyo ay hindi nyo naman po maiaalis sa akin dahil ako ay isa na rin pong magulang na nag-aalala rin para sa aking mga anak. Siyempre, what more pa ang ating mga senior citizen na mahabang-mahaba ang nilakbay para lamang makakain ng pamilya araw-araw, para lang may hatid ang mga anak o apo sa eskwelahan, para lamang makapagtrabaho, para meron maibigay na baon at meron pong maipakain sa mga anak na katulad ko. Ito po ay isang pasasalamat para sa inyong mga senior citizen na meron pa rin pong mga anak na katulad ko na maglilingkod at magbabalik po ng pagmamahal, pagmamalasakit para sa ating mga senior citizen. Kaya sana ito po ang maging umpisa ng magandang pangarap ko para sa ating mga senior citizen. Na gusto ko lamang makita po na maging maayos ang inyong kalagayan pagdating sa kalusugan. Magkaroon po ng livelihood program para sa ating mga senior citizen. Hindi ko naman po sinasabi na magpakakuba pa tayo magtrabaho. No po. Pero yung simpleng pagkakakitaan para ma-maintain niyo po ang inyong gamot, ang inyong kagandahan at pagatuhan, makakain po na po ano man ang gusto ninyo. Yan lamang po yung mga simpleng pangarap ko para sa inyong lahat. Alam ko po na hindi madali ang buhay natin, pero hindi naman po masama mangarap para sa inyo. At the same time, hindi naman po siguro mahirap na magsakripisyo din ang anak para sa kanyang mga magulang. Kaya kami po, kabilang ang aking team, na mga nag-volunteers po at yung mga vloggers natin na gusto rin pong maipakalat itong programa para sa inyo, para matulungan din po natin yung ibang mga senior citizen na malaman po nila itong programa. Alalahanin niyo po na ang pagkakaisa natin ay isa sa mahalagang paraan natin para ito po ay magampanan. Kaya sana po kaisa ninyo ako at bilang isang anak nyo na, ituring nyo na po akong anak, na ako naman po ay nandito, wala man po ako sa politika, ako po ay maglilingkod sa inyo dahil natagpuan ko po ang tunay na dahilan ng ating buhay. Noong panahon ng pandemya na napakahirap, wala po tayong magawa, wala po tayong makain, wala tayong trabaho, pero ito pong pangalawang buhay na ibinagkaloob po sa atin, gusto ko pong magamit ito sa paglilingkod. Kaya ako naman po ay patuloy na bumababa at ginagampanan ito. Siguro marahil, iniisip po ng ibang mga senior citizen natin na baka ginagawa lamang ito ni Mara dahil sa politika. Alam po ninyo, 3 taon na po akong bumababa. Right after election, ginawa ko na po ito. Dahil gusto ko nga po sana na maramdaman ng mga tao na meron pa rin isang tao, meron pa rin katulad natin na maglilingkod lamang kahit wala pong kapalit. Maglilingkod lamang, magmamahal kahit na hindi nakaupo. Ginawa ko po yan bilang magandang ehemplo sana para sa ating lahat. Na tayo po minsan nawala na rin ng pag-asa. Ako rin po, umabot na ako sa edad na 46 years old. Hindi ko naman po naranasan na may bumaba para sa akin o sa mga kabataan o sa mga katulad ko. Kaya siguro, it's about time na panahon na po. Ang Panginoon na rin po ang gumawa ng paraan para tayo po ay magkasama-sama. Kaya sana po, maging masaya po kayo na kami po ay nakakatulong sa paraan po namin. Kaya sana po para sa ating mga senior citizen, yakapin niyo po ang NCSC. Ito po ay sarili niyo ng tahanan. Lahat ng senior citizen ay may problema at may mga pangangailangan. Hindi na po kayo mag-iisip, saan pa ako lalapit kapag nangangailangan ako ng gamot? Saan pa ako pupunta kapag gusto ko magpa-check up? Kadalasan, ang mga senior citizen na nakakausap ko, sinasabi ko nila, Iha, kasi nahiya ako lumapit kasi matanda na ako. Baka sabihin naman ng barangay o ng ating gobyerno na parang pabigat ka ako.
Hindi na po dapat yan ang maramdaman ninyo. Dahil ito pong NCSC po mismo ang tututo at magbibigay solusyon sa inyong mga problema. Kaya palakpakan po natin ang National Commission of Senior Citizen. Dahil sa kanila, syempre, nandito po tayo at nagbigay ng pag-asa. Baka tinatanong nga ninyo, Iha, bakit ba naglilingkod ko sa mga senior? Hindi ka naman senior citizen. Ano ka naman nakaupo sa gobyerno? Ako po ay isang tunay na tao. Yan po ang aking isasagot sa inyo. Na ang tunay na tao po ay magmamahal at maglilingkod, magsasakripisyo at magbibigay po ng totoong paglilingkod para sa inyo. Kaya sana yun lamang po yung gusto kong maibigay po sa inyo, yung tunay ko pong damdamin para sa ating mga Pilipino. Yung damdamin po ng isang anak na kahit paano matulungan po ang ating mga magulang. Yan lamang po ang nais ko sa inyo. Sana po, kung ano man po yung ating mga iniisip, o kung meron kayo iniisip tungkol sa akin, alam po ninyo, ako na po ang sasagot sa inyo. Hindi ko po gusto pumasok sa politika. Mahirap. Kailangan matatag ka. Pero mas nakita ko po ang dahilan kung bakit ko po kailangan ipagpatuloy itong ginagawa ko dahil nandyan po kayo mga. Yan lamang po ang aking masasabi. Sana kung gusto kong sumikat, nag-artista na lang ako magbaga. Baka hindi pa ako nahirapan, pa-shooting-shooting lang po ako, may bayad na. Pero ito pong ginagawa natin talagang paglilingkod. Siguro panahon na din po ang nagbigay sa akin talaga ng paraan. Dahil alam mo, napakahirap po. Sa 3 taon na bumababa po ako, siyempre, hindi natin maiwasan, may babatikos po sa atin, ano po, kahit gumagawa tayo ng maganda. Pero hindi ko po iniintindi yun. Kasi ang mas iniintindi ko po, kung ano yung nararamdaman ninyo. Mas iniintindi ko po kung ano yung kalagayan natin, dahil mas mahalaga po sa akin na tayo po ay mag-iisang tunay na tao para sa kapwa-tao natin. Yun po ang mas mahalaga sa akin. Kaya ito naman po, aawitan ko lamang kayo ng isa bago po tayo mag-online registration. Ito pong aawitin ko ay awitin ko po para sa aking mga magulang, sa inyo pong lahat. Na ang pagmamahal po ay hindi po binibigyan ng hangganan. Kung hindi habang tayo ay buhay, kailangan mahalin natin ang ating mga senior citizens.